We begin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good afternoon. Hindi ko inaasahan, may mga mukha ako makikilala dito. Nandito kayo ha? Perhaps you have been following the many Advent recollections I have been facilitating, and sana pinakinggan nyo na lang. But let me say something different today. We have to understand that Advent is not a one-time event. Advent is not a one-time event. It is a continuous process. As Saint Bernard of Clairvaux have said, there are 3 Advents. The first Advent was the birth of Christ. The second Advent is the second coming. And the third Advent is the Advent between the first and the second. Ganun magbilang mga santo no? 1, 2, 3. What is the third Advent? The coming today. Bakit? Wala tayo nung pinanganak si Jesus. At marami sa atin ang wala sa second coming. Di po ba? At sigurado ako, bago ang second coming, marami sa atin na mamamatay. Di ba? The coming not only of Christ, but our coming to Christ. That is our Advent. A process because it is not an easy task, and perhaps you have to understand that before the birth of Christ, there were 42 generations. The first 14 generation was from Abraham to David. The second 14 generation was from David to the Babylonian exile. And the third 14 generation is from the Babylonian exile to the birth of Christ. Binabasa palagi yan, di po ba? Sa simbang gabi, the genealogy of Jesus. Yung bang hindi pa tapos ang pagbasa, yung mga tao tulog na. Sa sobrang haba, doon po ba? Na wala naman kayong maalalang anak ni ganyan, anak ni ganon, naalala nyo na. Ha? Anak ni ganyan, anak ni ganon. Kahaba, di po ba? No? At wala naman nakaalala. Ilang Pasko na ang nadinig nyo yan, hindi nyo pa rin naalala, di ba ba? Nung in-exam sa amin yan, bagsak ako Kasi hindi ko talaga maalala kung sinong ama ng ama di ba ba? Pero bakit nasusulat yun? Para ipakita at paalala sa atin na ito ay nangyari. History happens in time and in place. Kung hindi yan nangyari sa isang panahon, ay hindi history yan. Chismis yan. Kung hindi yan nangyari sa isang lugar, hindi yan totoo. Kaya nasusulat yan kasi nangyari yan. Hindi po ba? Mahalagang mahalaga. Unang-una, sinabi ko na po ito, Advent comes with hope. Advent comes with hope. Without hope, there is no Advent. Advent is not simply the waiting, but the coming.
Kung walang pag-asa na darating, mag-aantay ka ba? Kung hindi darating, aantayin mo ba? Kaya nga pag may na-late, darating ba? Di po ba, ano? Yung aking kapatid, nasa Bataan ngayon. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan sa Bataan? Ay, sila daw ay mag-aanak sa kasal. Oo. Ay, kumusta naman? 30 minutes ng late si Father. Sabi ko, darating pa ba? Baka hindi na darating. Ano po? Mahirap yung hindi naman pala darating. Antay ka ng antay, di po ba? Ano? Mga minamahal mga kapatid. Pero bakit mo inaantay? Kasi meron kang pag-asang darating. Mahalagang-mahalaga yun. Kung walang pag-asang darating, ay di tayo mag-aantay. Di po ba, ano? Kung walang pag-asang gagaling, aba, hindi ka naiinom ng gamot. Kung walang pag-asang makakatapos mag-aral, huwag mo na pag-aralin. Di po ba, ano? Mahalaga yun. Kaya ka nagpapautang kasi may pag-asang? Kita nyo na. Alam nyo lahat. Di ba ba? Ano? Kaya kung may kamag-anak ang utang ng utang na hindi naman nagbabayad, huwag mo na pautangin. Di ba ba? Ano? Father, pangako ng pangako, magbabayad, hindi naman nagbabayad. O nasabi ko, huwag mo na pautangin. Ba't mo pa pinapautang? Ay, ano gagawin ko, Father? Nakakaawa eh. Ay, di bigyan mo na lang. Di ba? Kasi pag pinautang mo, aasa ka. Pero kung binigyan mo, wala ka nang aasahan. Di ba ba? No? Mahalaga yun. Mahalaga na sa bawat pagdating, sa bawat pag-aantay, ay merong pag-asa. Gaano man ka-imposible, gaano man katagal, merong pag-asa. Alam niyo ba kung gaano katagal yung 14th generation? Gaano katagal yung 42nd generation? Ang tagal nun, di po ba? Pero dumating. Ang tanong lang ng mga tao, no, kailan darating? Ang sagot lang ng mga propeta, basta darating. Di po ba? No? Basta darating. Pag nag-a-anoint ako, talagang tinatanong ko, kayo ba'y naniniwala na kayo ay gagaling pag pinahirang kayo ng langis? At minsan mayroong matandang nagsabi, ay hindi na ako naniniwala, Father. Kasi tagal na niya nakahiga eh. Hindi na ako naniniwala, Father. Sabi ko, nanay, marami kayong iniinom na gamot. Ang dami, Father. Nanay, huwag niyo nang bilhin yan. Bakit, Father? Hindi na kayo gagaling. Bakit ka pa iinom ng gamot kung hindi ka nagagaling, di ba? Ipunin mo na lang yan, nanay, pambili ng kabao. Many of the things we do is because we hope. We hope. Kaya nga yung iba sa atin nabubudol eh. Diba? Kasi nagpapaniwala tayo. Nagpapaniwala tayo. We learn to hope. Number one, Advent comes with hope. Bakit mo pinapatawad? Kasi meron kang pag-asang magbabago yan. Di po ba, no? Mahalaga yun. Pag nawala na ng pag-asa, tumatalo na sa building. Sabi nung isang nagsisimba sa Greenbelt, iyak ng iyak. Ang kanyang anak, during the pandemic, matalino, mataas ang pinag-aralan, mataas ang posisyon, nabalitaan niya, tumalon sa building. Matalino ka naman. Bakit kung tumalon? Nawala ng pag-asa. Nawala ng pag-asa. Bakit nung ako ay nasa Goretti, bakit kami nagpapakain ng street dwellers? Kasi hindi kami nawawala ng pag-asa. Hindi lahat na nagpapalimos sa Santa Maria Goretti, hindi lahat ng street dwellers mahirap. Marami doon nagtago. Marami doon iniwan ng pamilya. Marami doon nasa kalsada kasi nahihiyang umuwi. Bakit? Hindi sila makabayad sa utang.
Nahihiya sila. Maya-maya sila sinisingil. Wala silang mukha. Pagkatapos ng pandemic, isipin niyo, pinapakain namin doon, 300 to 350. Ngayon, konti na lang. Bakit? Nakabalik na sila sa kanilang pinanggalingan. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Mahalaga yun. Kung meron kayong unang-unang may uuwi sa recollection na ito, ay magkaroon kayo ng pag-asa. Pag-asa. Mahalaga yun. Mahalagang meron tayong pag-asa. Kanino? Hindi sa sarili natin. Pag-asa sa Diyos. Kasi pag tinignan mo halimbawa yung namumuno, baka walang pag-asa, di ba ba, no? Hindi ko, kung ano na naman ang iniisip ninyo, ha? Di ba, halimbawa, ay, naku, Father, yung manager namin, huwag yan ang titingnan mo. Di po ba? Huwag yan ang titingnan mo. Huwag mong hahayaan ang opinyon ng ibang tao ang magdikta ng iyong bukas. Inuulit ko, huwag niyong hayaan ang opinyon ng mga tao ang magdidikta ng iyong bukas. Ang daming mga taong successful ngayon na nilait nung sila'y maliliit. Hindi ko makalimutan ang kwento ni Caruso na kung saan mahirap lang sila. Hindi siya papasukin sa school. Bakit? Mahirap lang. Pero ang nanay niya, hindi nawala ng pag-asa. Kahit labandera, bumili ng mahal na sapatos. Kasi sa Europa, sinusukat ang tao sa ganda ng sapatos. Sa ganda ng sapatos. Kaya nga mga babae, pagandahan ng sapatos. Kahit pangit ang mukha. Kasi, ang tinginan, sapatos Anong gawa ni Caruso? Para hindi malumo ang sapatos, naglalakad ng yapak. At pagpapasok na sa school, saka lang isusuot ang sapatos. Nilait. Ngayon, isa sa pinakamayaman na tenor. Di po ba? Ay di ba si Einstein nilalait na bobo? Marami. Mga minamahal na mga kapatid. Kahit si Saint John Maria Vianney, sinabihang, ay hindi magiging pare yan. Bobo yan kita mo na. Ang patron ng mga pare, bobong pare. Di ba? Kaya pag meron kayong bobong pare, ay nagmana sa patron. Hindi nyo pwedeng pagtunan ng pansin. Bakit? Ang katalinuhan ba magpapasok sa inyo sa langit? Hindi. Inuulit ko, kahit kailan, ang katalinuhan ay hindi naging basihan ng pagpasok sa langit. Sigurado ako, maraming matalino sa impyerno. Ay, sigurado ako dyan. Oo. Huwag na tayong magmaang-maangan. Di ba? Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya huwag niyong hayaan ang opinyon ng tao ang nakawin ang inyong pag-asa. Di ba? Nung ako po ay seminarista, nag-apostolate kami, nakikitira kami sa mga squatter. Hanggang ngayon, ugali ko yun, tinatanong ko ang bata, anong gusto mo paglaki? Anong gusto mong paglaki? At sabi ng bata, gusto ko pong maging doktor. Habang kami nagkakalkal ng basura. Tuwan-tuwa ako. Bakit?
Kahit nagkakalkal ng basura, aral niyo ba yung nagkakalkal? Ha? May pag-asa siyang maging doktor. Ang problema lang, yung nanay niya, basag trip. Sabi ng nanay, ha? Makikip doktor ka? Kaya mo yun? Pinanlakihan ko ng mata. Bakit? Nangarap na nga. Binabasag mo pa, di po ba? No? Pero gusto kong sagot ng bata. Sabi ng bata, tininan ng nanay, opo, kaya ko. Kayo, kaya nyo? Yan ang sagot. Yan ang sagot. Di ba? Advent comes with hope. Without hope, there's no Advent. Second, you must be open to the mystery that comes with it. You must be open with the mystery that comes with it. Ano ibig sabihin? Sadyang ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. My thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Diba? Ang problema natin, pag tayo nagdadasal, dinidiktahan natin ng Diyos. Marami sa atin. Dinidiktahan ng Diyos. Naging Diyos pa yan. Kung ikaw rin lang masusunod, di po ba? No? Huwag mo diktahan. Pag humingi ka sa Diyos, bigyan mo ng kalayaan ng Diyos, paano niya sasagutin ang iyong mga panalangin? Marami sa inyong alam ang kwento, noong 1981, nasaksak ako. Biktima ako ng hold-up sa kanto ng Moraita Recto. Multiple stab wounds. Ano ibig sabihin ng multiple? Maraming tama. 5 ang tama ko. 5. Nasaksak ako ng 5:15. Okay? Isipin nyo, 5:15. Mahilig ako sa 5:15 eh. Kaya tuwing 5:15, nag-iingat ako eh. O mahilig ang Diyos sa 5:15 sa akin. Nasaksak ako. Nakarating ako sa hospital alas 7. Pag ikaw ay nasaksak na ganyan, yung unang tama, hindi nyo mararamdaman. Hindi nyo mararamdaman. Subukan nyo. Hindi nyo mararamdaman. Alam nyo lang may tumusok, pero hindi nyo mararamdaman. Pero after 2 hours, namamaga kayo. Lahat masakit. Kasi namamaga ka na eh. Namamaga ang sugat mo. Kahit hindi yan ang tinamaan, kahit anong bahaging hipuin sa'yo, masakit. Talagang pinaramdam ng Diyos yung sakit. Ha? Na kahit saan ako hawakan ng nurse, masakit. Masakit ba? Oo! Di ba? Bakit hindi naubos ang dugo? Kasi ang kaso, hematoma. Nag-blood clot ka agad. Oh, swerte. Di po ba? Pero, kalahati ng katawan ko, paralyzed agad. Mahilig sa paralyzed na. Ano sabi ng doktor? Pag hindi ka mauoperahan, baka mabalda ka. Ano nakalagay sa medical certificate? Yung tama ko sa tagiliran, lampas sa braso. Ang nipis ng braso ko eh. Lampas. Ano po? Hanggang sa tagiliran. 2 millimeters from the lungs. Alam niyo ba kung gano'ng kaliit yung 2 millimeters? Ano sabi ng doktor? Swerte mo, Totoy. Kasi kung bumaon pa yan, mabubutas yung laman na bumabalot sa iyong baga, kanina ka papatay. Swerte ba yun? Biyaya yun. Ako nyo? Oh, wala kaming pera. Kailangan namin ng 26,000 noong 1981. Ang laki nun sa panahon na yon, di po ba? No?
Hindi ko ma-imagine paano hahanapin yung 26,000. Dumating ang magulang mo, umiiyak. Ha? Namamaga kang ganyan, umiiyak. Anak! Diba? Wala tayong pera. Oh. Patay, diba, anak? Patay. Pero pumayag ang doktor. Promissory note. Oh, inoperahan. Sandali lang. After 1 day, wala na. Nakakagalaw na ako. Ang problema, yung 26,000. Ano sabi namin sa doktor? Dok, wala kaming pera. Ay sabi ko, hayaan mo akong lumabas. Tutulungan ko lang aking mga magulang maghanap ng pera. Mabait ang doktor. Ano sabi ng doktor? Okay. Binibigyan kita ng 14 days. Pero pag hindi ka nagdala ng pera, hindi ko tatastasin ang mga tahanan. Ay, nung 1981, hindi uso yung stapler. Nung 1981, ang tahi, ginagamit sinulid. Alam niyo ba yung sinulid na ginagamit? Flag. Flag? Pangsaranggola yun eh. Ganun katibay yun. 14 days to look for money. 14 days. Halos hindi ako matulog. Halos hindi ako kumain kasama ng mga kapatid ko. Naghahanap ng pera. Pinuntahan mo ang iba't ibang institusyon. Nanghihingi ka. Walang magbigay. Pinaranas sa akin ng Diyos yun. Ano ang pakiramdam na nagpapalimos? Nagdadasal ka. Saan na? Manalo ako. Aaminin ko na. Tumaya talaga ako sa high alay. High alay kasi ang uso nun eh. Oy, tigilan niyo ako. Mga kaedad ko yung iba sa inyo. Ano? High alay. Naghahanap ako na makukunan ng tip para alam ko kung anong babaya. Di ba? High alay. Tumaya. Naku, marami kong taya sa high alay. Ha? Bumili ako ng ticket ng sweepstake. Pati beto-beto, pinapatulak ko. Alam niyo ba yung beto-beto? Oh. Lahat. Tapos, minsan nag-aantay lang ako sa tabing kalsadang ganyan. Sana may tumigil na matandang mayamang-mayaman na walang magawa sa pera. Lahat. Every day. Every day. God made me understand what does it mean to be poor. And that is one of the reasons why I always say, tayo ay nagbibigay hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Yun ang ugat. Yun ang ugat kung bakit ko palaging sinasabi yun. Tayo ay nagbibigay hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Naranasan ko yun eh. Naranasan ko yun. Ang problema, 7 days, Makati na. Bakit? Tuyo na eh. Pag natutuyo ang sugat, kumakati. Alam niyo yung pakiramdam ng kamot ay sa tabi na sugat lang, di ba? Ang sarap! Hindi mo pwedeng tamaan yung sugat kasi ay wala pa kaming pera. Sabi ko talaga sa kapatid ko, Tol, ikaw na lang magtanggal. Kaya natin yan. Agwa oksinada lang naman yan, di ba? Buti na lang yung kapatid ko hindi natukso. Eh, paano ko ma-infection? Di ba? So, nagpunta ako sa hospital. Sa FEU.
kapal na mukha. Walang pera eh. At alam ninyo, pag kayo ay nasa bingit ng kamatayan, puro kayo pangako, di ba, no? Hindi na ako talaga magbubulakbol. Hindi na ako sasama sa rambol. Hindi na ako sasama sa boycott. Hindi na ako mangongodigo. Hindi na ako magsisino. Lahat na lang nakasalanan, sinabi nyo eh. Di ba ba, no? At nandun ako, walang pera. Lo and behold, nakita ko ang doktor sa pinto. Sabi ko, "Hi, Doc." Sabi niya, "Oh, ano ginagawa mo dito?" "Doc, ang kati." Sige, tingnan natin. Dinala ako sa likod ng hospital, sa klinik. Hubad. Tingnan, ang bilis gumaling. Maya-maya, nagwantis na. Maya-maya, naglagay na ng agwa oksinana. Bumubula-bula yan. Di ba, alam niyo na yan, ano? Mamaya-maya, kinuha na ang gunting at tinatastas yung tahi, isa-isa. Hindi ako nagsasalita. Hindi ko sinasabing, wala akong pera. Mamaya na lang, pagtapos na. At least tapos na, di ba? Pagkatapos, nilagyan ng Band-Aid. 1, 2, 3, 4, 5. Tama niya. Tapos, tahimik, walang imikan kasi... Ano sasabihin mo? Wala kang pera. Tapos bigla niya sinabi, "Ang swerte mo, Totoy. Tinanggap ng DSWD ang kaso mo." Ay samantalang nagpalimos ako sa DSWD. Pinagtabuyan ako eh. Pero siya ang nag-apply. At sabi niya, "Bayaran mo itong Band-Aid." 5 Band-Aid, 5 isa. 5 isa. Nanginginig ang aking buong katawan habang binibigay ko yung 25. Bakit? From 26,000 to 25 cents. Ha? At sabi niya, "Pagaling ka." Ay wala na, di ko na napigil ang sarili ko. Umiyak na ako ng umiyak. Hindi lang yung iyak, hagulgol. Yung tulo ang sipon, di ba? At sabi niya, "Ba't ka umiyak? Naawa ka sa sarili mo?" It was my first public profession. Ano ibig sabihin? It was the first time I said in public, God is good. Sapagkat napakabuti po ng Diyos. Diba? Ha? Hindi natapos doon. Bakit? Ako naghanap ng pera, Diyos ang gumawa ng paraan. After 6 months, ang nanay ko nakapagbenta ng biik. Alam niyo yung biik? Yung mga pag naglalakad, nakatungong ganyan. Biik. Bakit sila nakatungong? Nahihiya silang nanay nila baboy, di ba? Piglets na pa, nakapagbenta. 6,000. Sabi ko kasi sa doktor, "Dok, kahit man lang yung sa inyo, babayaran ko." Di ba? After 6 months, bumalik ako sa FEU. Hinanap ko ang pangalan ni Doc kung nasaan. Wala sa directory. Tinanong ko sa information, wala ho kami ganyan doktor. Sabi ko, "Hindi ho, siya ho nag-opera sa akin." Punta ka sa record section. Baka visiting doctor. Pinunta akong record section. Wala akong record sa FEU. Na-hospital ako ng February ng 1981. Ganda ng kwento, no? Sinong gusto masaksak? Wala. Kasi mahilig tayo sa magandang kwento lang. Pero ayaw natin na buksan ang Diyos sa ating mga buhay
para makaranas tayo ng misteryo. Ano? Magsabi ka, di ba? Mahilig tayo sa magandang kwento. Pero, ang tanong ay, binubuksan mo bang iyong sarili para ang Diyos ay kumilo sa iyong buhay? Marami sa atin ayaw. Wag na ako, Lord. Wag na ako. Wala yung pinagkaiba doon sa kapatid na namatay, naghihingalo dahil may sakit. Yung kapatid nila, nagsiserve sa simbahan. Iyakan sila. Kuya, bakit ikaw pamandi ng mabait? Ikaw pamandi ng mabuti? Ikaw pamandi nagsiserve sa simbahan? Bakit ikaw kinukuha ni Lord? Tahimik lang yung kapatid. Sabi niya, anong gusto niyo mangyari? Sana mayroong gawin ng Diyos para hindi ka na niya kunin. Sige, hayaan niyo muna ako magdasal. After 1 hour, tinawag ang mga kapatid. Nagsalita ang Diyos. Ano kuya, ano? Hindi na daw ako kukunin sa isang kondisyon. Ano ko yung kuya, ano yun? Kung meron sa inyong papalit sa akin. Tahimik yung mga kapatid. Tahimik. At sabi, ikaw na lang, kuya. Gusto natin ng Adbyento, naniniwala tayo sa misteryo, pero wag lang ako, no? Di ba totoo? Kaya maraming pagkilos ang Diyos na hindi natin naramdaman kasi takot tayo. Takot tayo. Gusto nating naniniwala ako ang Diyos tagapagpagaling ng karamdaman. Pero huwag na akong magkasakit. Di ba? Ano sabi ng Diyos? Pupunasan ko ang luha sa iyong mga pisngi. Hindi sinabi ng Diyos, hindi kita paluluhain. Magkaiba yun. Tama po ba? Pag sinabi pupunasan ko ang luha, lumuha ka. Pag sinabi ng Diyos, bubusugin ko, nagugutom ka. Pag gagalingin ko, may sakit, nagkasakit ka. Paiinumin ko, nauuhaw ka. Di po ba, ano? Bahagi yun. Again, there is no Advent without hope. Advent comes with mystery. Sadyang may misteryo. Di ba, no? Ano po ang sabi ko madalas? Kung may problema kayo at walang solusyon, hindi problema yon. Ang tawag doon ay misteryo. Huwag niyong bigyan ng solusyon ang isang misteryo. The Immaculate Conception is a mystery. Wala solusyon yun. Father, paano kaya ang ginawa? Misteryo nga, iba. Kung alam ko, hindi na misteryo, di ba? No? Father, paano kaya umakyat si Maria sa langit nang hindi nabubulok? Misteryo nga eh. Misteryo. Ano sabi ng guro sa kanya estudyante? Basa ka ng Biblia, di naman totoo. Sabi ng estudyante, totoo po ito, ma'am. Ano yung binabasa mo? Kinain po ng balyena si Jonah. Totoo ba yan? Totoo ito, ma'am. Kasya ba yung tao sa bibig ng balyena? Kasya, ma'am. Gano'ng kalaki yung balyena? Malaking malaki. Hindi totoo yan. Walang ganyang kalaking balyena. Ay, sige, ma'am. Tatanungin ko na lang si Jonah kung ano talaga nangyari. Sabi ni guro saan mo siya tatanungin? Pag nagkita kami sa langit. Sabi ng guro, paano kung wala siya sa langit? Ay, di kayo po ang magtanong. Magkita ko sa impyerno, di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Hope, mystery. Third, Advent always come with faith. Pananampalataya. Kasi,
Meron kang pag-asa, pero mahalaga yung meron kang pananampalataya. Saan? Saan? Sa pamamaraan ng Diyos, sa panahon ng Diyos, di ba? And I always say this, to have faith is never to limit God with our limitations. Ang pinakamagandang halimbawa na ginawa ko dyan, ay nung kami ay nagpupunta sa Bataan, bago pa lang yung EasyTex, bago pa lang, ang bilis ng takbo namin. Hindi ko napansin, 140 ang takbo ko. Kasi walang traffic eh. Ang ganda ng kalsada. Parang wala ka nga sa Pilipinas eh. Ay nung napansin ko 140 na, nag-minor na ako. Masyado nang mabilis. Sabi nung kasama kong seminarista, Father, ba't ka nagme-minor? Masyado na tayong mabilis. Father, 140 pa lang. Kaya natin ng 150. Ano sabi ko sa kanya? Kaya ng sasakyan. Di na kaya ng dibdib ko. Di ba? Minsan, kaya naman talaga. Pero tayo, hindi na natin kaya. Bakit? Yung iba sa atin, pinalaki sa marangyang buhay. You know how humble the Holy Father is? During the papal visit, 2015, ako ang in charge ng transportation ng Santo Papa. Tinanong ko si Bishop Sok, ano trabaho ko? Pag sumayad ang gulong ng eroplano sa runway, yun ang simula ng trabaho mo. Alin doon? Ibig sabihin, nasaan ang Santo Papa? Ano ang kanyang sasakyan? Saan siya pupunta? Paano siya makakarating? Trabaho mo yun. Hanggang kailan? Hanggang siya'y makaalis? At pag sinabi na ng eroplano, we are in the airways of Hong Kong. Ibig sabihin, wala na tayo sa airspace ng Pilipinas. Nasa airspace na tayo ng Hong Kong, malaya ka na. Sabi, grabe naman ang trabaho. So, lahat ng gagamitin sa sasakyan, ikaw mag-aasikaso. Ikaw ang papagawa ng Pope's Mobile. Ikaw ang manghihiram ng eroplano. Akala nyo, madali yun, ano? 6 months. In 6 months, I have to produce those things. Ang average waiting time allotted for a papal visit is 1 year. Sa Pilipinas, 6 months. Namayat ako talaga doon. Bakit? Ibang oras ng Roma sa Pilipinas. Kung kailan sila gising, tulog ka. So, paano ka makakatulog? Nag-aantay ka ng text. Kakausapin mo sa ganyan. Ang kapal ng mukha ko. Talagang tinuruan ako ng Diyos paano kumapal ang mukha. Ako po si ganun, ako po in charge ng ganun. Pwede po ba ako manghingi ng Pope's Mobile? Mabuti naman, katiwa-tiwala ang mukha ko. Okay, Father, we will sponsor one. Punta ka na naman sa iba. Pwede po ba magpagawa ng Pope's Mobile? Okay, Father. Naniwala. Ano po? Ang pinakamahirap, yung eroplano. Pwede po bang manghiram ng eroplano? Papunta sa Tacloban. Gagamitin po ng Santo Papa. Anong eroplano, Father? Ni-research ko pa. Pwede po bang A320? That's very big, Father. Pero may mga kasama po kasing media, tsaka obispo. Okay. Tapos, tawag ka uli, sasabihin mo uli, I'm sorry, we need 2. What 2, Father?
2 planes. Mabuti na lang, mabait si Kapitan. Ano pa? Pumayag. Naka-ready ka na. Ang dami mo ng convoy. Tapos, maya-maya, sabi ng kapitan ng eroplano, hindi ho tayo pwedeng mag-landing sa Tacloban. May eroplano ka na, hindi ka pa pwedeng mag-landing. Bakit po? Maiksi po ang runway. Naku, patay. Patay. Hindi lang pala eroplano problema, pati pala runway. Ano po? Gaano po kahaba ang kailangan natin? Ay kailangan pong dagdagan ng 500 meters man lamang. Ay, ang haba ng 500 meters Tinanong ko, mabuti na lang kakilala ko ang dating head ng DPWH. Pwede bang magpadagdag ng 500? Umupo kami, tiningnan, nilagyan sa drone, tiningnan. Kaya naman, Father. Ipagdadasal mo lang na habang ginagawa namin, huwag uulan sa airport. Kita mo, Lord, huwag umulan. Maraming beses mula sa Tacloban, maliban sa airport. Kita nyo na, ang galing ng paraan ng paggawa ng extension na hindi sasarang airport. Nangyari Nung dumating ang Santo Papa, wala kang ginawa. Hindi nyo nalaman kung gano'ng kahirap ang ginawa namin. Wala kayo. Diba, na? Puyat, pagod at pawis ang inabot doon. Ngayon, dumating yung envoy ng Santo Papa. Sabi ng liturgist, ayaw ng Santo Papa na merong bulletproof. Patay. Ayaw ng Santo Papang bulletproof. Dapat bukas yung Pope's Mobile. Balik ka na naman. Dapat daw po bukas. Sabi, gusto ng Santo Papa yung jeep. Kasi yun ang kilala tayo, jeep. Gagawa ka ng Pope's Mobile na jeep? Pero ang tinanong namin, sabi namin, Holy Father, there is, sabi ko, there is, kasi bumubulong yung PSG, hindi naman sila nakapagsalita, there is an imminent threat in your life. If we will not make your Pope's Mobile bulletproof, you will be very at risk. Alam mo yung sagot ng Santo Papa? So be it. So be it. But God knows, I am not good in pain. Sabi niya, I am not good in pain. So if it happens, I pray that it will be quick. Ay, napahiya na ako. Ano ba sasabihin mo, di ba? No? So, pagdadasal mo, sana pag may bumaril, patay agad, di ba? Kasi yun ang panalangin niya Di ba? Tanggap na Santo Papa. Hindi ibig sabihin, ikaw ay Santo Papa, abay, mahaba ang PC mo, ikaw malakas, tanggap niya kung ano kanyang kahinaan. Ano ibig ko sabihin? Ang pananampalataya ay pagtanggap ng iyong kahinaan. Sapagkat kumikilos lang ang Diyos sa iyong kababaang loob. Hindi kikilos ang Diyos sa iyong yabang. Kikilos ang Diyos sa iyong pagtanggap na na hindi mo yan kaya. May pag-asa ka. Tanggap mo ang pangyayari, may misteryo. Pero sa pananampalataya, dapat mayroon kang kababaang loob. At doon sa kababaang loob, mayroon kang pinangahawakang pananalig. Pananalig. Pag in English mo kasi yung trust, hindi yun
yung salitang pananalig, mas malalim yun eh. Hindi po ba? No? Manalig ka. Sa bawat adbyento, mga minamahal na mga kapatid, sa bawat pagdating, mahalaga uli ang tatlong bagay. Hope, mystery, and faith. Merong pananalig. Merong pananalig. Patuloy na dumadating. Patuloy ang pag-aantay. And the last word that comes with Advent is becoming. Becoming. You don't only wait. There must be a becoming. Dapat merong mangyari. Di po ba, no? Pag sinabi, ba't ka nag-aantay? Kasi po, gusto naming makarating sa. Bakit ka nag-aantay? Kasi gusto ko pong gumaling. Ibig sabihin, becoming. Bakit ka nagsusumikap? Gusto ko pong makatapos. Hanggang makatapos lang. Gusto ko pong magkaroon ng magandang trabaho. Gusto mo lang magandang trabaho? Gusto ko pong maayos ang aming Dapat alam mo, marami sa atin ang malungkot dahil hindi natin alam kung anong ating ikasasaya. Alam niyo po ba yan? Gusto ko po sumaya. Tinanong ni Lord, ano ikasasaya mo? Basta. Walang kinabukasan ng mga basta. Naintindihan po ninyo? Palagi ko ito sinasabi, yung mga kasama ko sa pilgrimage, ang alin? You must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. You must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Nai-imagine mo ba na ang Diyos ay magkakatawan tao? Na hindi mo makita noon? Hindi. Pero, hindi nila sinara na darating ang araw, ang Diyos ay magpapakita. Hindi mo lang maintindihan. Naintindihan natin ngayon kasi may binabasa tayong Biblia. Hindi po ba, no? Dahil may nasusulat. Pero talaga bang naintindihan natin na ang Anghel Gabriel ay nagpakita sa babae at sabi, Behold! Paano kaya sinabi yun, ano? Behold! Yun daw ang panahon na kung saan ang langit ay tumahimik. Bakit? Talagang lahat nakatigil. Pag natakot si Maria at nagsabing hindi, ay, maghahanap ka na naman ng panibagong birhen. Di po ba? Kaya kabilin-bilinan kay Gabriel, huwag mong tatakutin ang bata, ha? Huwag mong tatakutin. Natural. Kasi pag natakot, ay, hindi na makikinig, di ba? Ano? Ikalawa, poging-pogi si Gabriel. Bakit? Kung pangit yan, ay, pangit! Dapat ang papadala ng Diyos, di ba? Yung maayos, di ba? Yung siguro, bago siya kinausap ni Gabriel, nagpakita muna ang anghel sa kanya sa malayo at nakuha ang atensyon ni Maria. Sabi, gwapo nun ah. Di ba? Di ba? Hindi naman yung biglang, hello, ano ka? Uy, gwapo yun ah. Nag-iigib ka, limbawa, uy. Tapos maya-maya, nasa tabi mo na, hi. Diba? May drama. Tama ba? Naintindihan mo ba na gagawin ng Diyos yun? Hindi. Bahagi yun ng pamamaraan ng Diyos. But can you imagine? No. But you must be willing to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Because if you limit God by your own limitations, by your own imaginations, ay, boring. Naku po ninyo. Can you imagine? Sabi ko nga, September 17, ang ganda ng plano mo. That's 2 days before my sacerdotal anniversary. September 19. I will celebrate my 24th sacerdotal anniversary. Naka-ready na.
Nakalabas ng imbitasyon. O 70 na stroke ka. At sabi ng doktor, tinatawagan yung kaibigan kong doktor, Father, they might not make it. Oh, grabe. Pag kayo na stroke, tanong nyo sa mga doktor, you only have 3-hour golden window. 3 hour. Pag na-stroke ka, nalaman mo, na-stroke ka, 3 oras lang ang meron ka. Na dapat ma-attend ka ng doktor, madala ka sa hospital, malapatan ka ng gamot, or else, you're either be dead or vegetable. Stroke. Can you imagine? Na-stroke ako ng 5:15? Tama, 5:15 ng hapon. Mahilig nga sa 5:15 si Lord eh. Ano ba? 5:15. Oh. Nadala ko sa Cardinal Santos ng 10:30. Kasi dinala muna ako sa isang hospital na kung saan parang okay lang sa kanilang naghihingalo na ako doon. Kasi kinuha yung blood sugar, kinuha ang BP. Normal. So sabi nila, hindi stroke yan. Wala lang ang pakiramdam eh. Nangingitim na nga yung mga kuko mo sa paa. Nagpalipat ako ng hospital. Tinawagan lifeline. Oh. Bawal matulog. Father, isasakay ka na namin ha. Father, huwag ka matutulog ha. Father, nandito na tayo. Father, papunta na tayo sa panda. Father, nasa tahan na tayo. Father, maya-maya para huwag ako makatulog. Oh, Father, malapit na tayo. Father, nasa Wilson na tayo. Okay ka pa? Siyempre, hindi ka okay. Oh. Sabi, opo. Father, nasa gate na tayo ng Cardinal Santos. Father, nasa pinto na tayo ng emergency room. Father, ibababa ka na namin. Father, ililipat na kita sa ibang stretcher, ha? Father, maraming salamat. Pagaling ko. Lifeline. Pagdating doon, ano sabi ng doktor? He will not make it. Oh, grabe. Sinadya ng Diyos yun. That I lost the 3-hour golden window. Para ano? Para sabihin, wala kang magagawa. Di ba? Ganon ang Diyos eh. Ganon ang Diyos. Oh, ganon. Dumating yung cardiologist na doktor ko, sabi niya, ano, nakakarinig pa? Sabi ko, opo. Sabi ko, ba, nagsasalita pa? Ang daming tinurok, ang daming kung ano-ano, dinala ko sa MRI. Alam mo namang MRI yan. Father, huwag kang uubo. Father, huwag kang gagalaw. Di ba? Ganun ang MRI, di ba? Oh, wala. Oh. Ganun talaga ang buhay. Nadidinig ko, nag-uusap yung mga doktor. 1 week in the ICU, 1 month in the hospital. That's the minimum by his condition. Oh, ganun talaga. Oh, may dextrose kang ganyan. Tapos maya-maya na, alauna ng madaling araw. Sabi, Father, ililipat ka na sa ICU. Okay po. Father, kailangan natin mag-diaper. Ha? Ano ibig sabihin ng magda-diaper? Tatanggalan ka ng pantalon, di ba? No? Lord, makikita na nila ang tinago-tago ko. Di ba? Po. Sabi ko, gusto ko itanong, sino ibang tao sa emergency room? Para at least alam mo kung sino ibang mga nakatingin sa iyo, di ba ba? Gusto mo itanong, nagsisimba ka? Kasi mahirap nang nagsisimba pala siya sa Greenbelt, di ba? O kaya nagsisimba sa Goretti. Pero sigurado ko nag-online niya, di ba? Di ba? Ang hirap, no? Sabi, ay, nakita ko na yan. You do not know
how God will humble you. You do not know. Kaya sabi ko kanina sa misa, huwag kayong mayabang. Huwag kayong mayabang. May nakuto. Mahirap na. Kasi kumikilos ang Diyos kung saan talagang kailangan mong tanggapin, wala ka na. O, di nag-diaper ka. Diba? Ang biro ng mga pari, bago ang brief mo. Kasi ganun hindi po ba? Malay ko ba? Diba? Di ko na maalala. Ha? Yung aking spiritual director, ang yumaong Father Ben Carlos, minsan wala sa breakfast. Sabi ng rektor, sunduin mo si Father Ben, ba't wala sa breakfast? O sinundo ko. Pagkatukos ang pinto, pagbukas niya, nagulat ako, bihis na bihis. Sabi ko, saan ang lakad niyo? Ba't kayo bihis na bihis? Naka-Roman collar, naka-suit. Aba, maayos, naka-pantalon, naka-medyas. Saan ang lakad niyo? Hindi niyo sinabing may lakad kayo. Sabi niyo, wala akong lakad. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. O, ano ngayon? Nagbihis na ako. Para desente, no? Kaya mamayang gabi, magbihis kayo, ha? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Naintindihan nyo ba ako? Kahit gaano kayo kayaman, hindi nyo alam. Kahit gaano kayo kabanal, hindi nyo alam. Kahit gaano kayo katalino, hindi nyo alam. Kahit kayo ay doktor, hindi nyo alam. Sabi ng kaibigan kong doktor, alam mo ba si Doc ganito? Nag-o-opera kami. Ano yung nangyayari? Hindi niya alam, may stroke siya. Nag-o-opera yun. Sabi ko, buti na lang, habang hindi ka gano'n, di ba? Na-stroke. Sabi, Doc, tabingin ang mukha niyo. Ha? O, tapos natumba. Isipin mo, ikaw yung nasa operating room, maya-maya. Ikaw na ngayon inaatupag. Ay, kung ikaw yung ino-opera, alam mo kung ano nangyayari? Ano nangyayari? Hindi nyo alam. At hindi nyo malalaman. Hope, mystery, faith, and becoming. You must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Sabi ng kaibigan ko na taga Goretti, tinawagan ako, Father, pasensya ka na, alam kong busy ka. Pero, ipapabless ko lang yung bagong bahay namin. Sabi ko, ikabless ko lang ng bahay nga. Ay, lumipat kami, Father, kasi ito ang dream house. At, bahagi ka sa bahay na ito. Ha? Hari nawa. Di ba, no? Ano ibig mo sabihin? Father, kwento mo, I mean. Kwento mo. Nung ko kwento, sabi niya, kasi Father, ikaw ang nagsabi nito eh. Imagine the unimaginable for God to do the impossible. O ano ngayon kinalaman ko? Gusto namin ang bahay na ito. Pero ayaw ipagbili. Ayaw ipagbili. Kaya sa nobina ni Santa Maria Goretti, yun ang sinabi ko, Lord, sabi ni Father Dave, imagine the unimaginable for you to do the impossible. Lord, sana ipagbili ang lupa. Lo and behold, galit pa nung pinapalo up. Hindi nga po. Pero sa piyesta ni Santa Maria Goretti, tinawagan siya. Interesado pa po kayo? Nabili nila. After 1 week, may bumibili sa kanila, mas mataas ng 4 million. O ba't di mo pinagbili? Dream house. Nakakahiya kay Lord. Pinagdasal mo, tapos ipagbibili mo lang. Di ba, ano? How we wish
Tungkol lang sa bahay at lupa ang panalangin. Hindi. Marami pa. Marami pa. Di ba? Kaya, pag kayo nagdadasal, ayusin ninyo. Huwag kulang-kulang. Sana, Father, paglaki ko, marami akong binibilang na pera. Ay, totoo. Yun ang panalangin niya eh. Teller siya ngayon ng bangko. Kulang ang nakukuha ninyo. Gusto mo lang palang magbilang, okay, teller. Sana sinabi mo, marami akong pera, di ba ba? Ay, Panginoon. Tapos sisisihin mo ang Diyos, di ba ba? Ano? Ha? Father, pagdasal mo naman na sana mag-asawa na ako. At bakit ka mag-aasawa? Nalulungkot na ako. Aba, Totoy, tumigil ka. Huwag na huwag ka mag-aasawa. Bakit naman, Father? At least ngayon, ikaw pa lang malungkot, di ba? Tanong mo nga sa mga may asawa kung palagi silang masaya. Di ba? Mabuti kung ito yung pagising mo, good morning. Hindi. Pag wala ka ng makain, wala nang pambayad ng kuryente at tubig, may anak kang may sakit, magsabi ka kung nakakatubang may asawa, di ba? Kaya nga marami sa inyo, kayo lang nagsisimba, hindi kasamang asawa di ba? At gustong-gusto niyong kinakanta ng choir, kunin mo, O Diyos. Di ba, totoo? Huwag kayo sinungaling. Things do happen by the grace of God. Don't limit God by your own limitations. Advent comes with hope. It comes with mystery. It comes with faith. And there is always a becoming. You don't only wait for the birth of Christ. What was the becoming? That all of us will be saved. Hindi tinatapos ang adbientos sa kapanganakan ni Jesus. Sana tapos sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi sayang ang Pasko, pagkatapos patay din tayong lahat, di ba ba? Aba, ang hangad ng Diyos ay, hari nawa, magkita-kita mulay tayo sa langit. Di ba ba? Hari nawa. Yung nakikita nyo dito sa Holy Family, oy, kilala kita. Nakatabi na kita sa chapel, Hari nawa, ganun, no? Sa langit kayo nagkita, di ba? Mahalaga yun. Sabi nung namatayan na ako nagmisa, iyakan sila ng iyakan. Sabi ko, ano ba naman? Iyakan kayong iyakan. Touch kami, Father, touch kami. Sana, Father, talaga pag may namatay, sabay-sabay na lang. Bakit nang pamusabay-sabay? Para wala nang iyakan. Sabi ko, Nanay, hindi tama yan. Bakit naman ako, Father? Abay, inimbitahan nyo lang ako magmisa, sasama nyo. Hindi ba, pagkamisa, hindi makatawa ang panalangin ninyo Inimbitahan lang ako magmisa, sasama pa ako. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, di ba? So, it will come. Di ba? Sabi nga sa Greenbelt, dati meron kaming Bible passages, kukuha mga tao doon. 3, kukunin. Ay, hindi ito. Ay, hindi. Yung pangatlo, ay, ito. Di ba? Mahilig tayo sa ganun Namimili tayo ng mensahe ni Lord. Ano sabi ko? Isama mo itong passage na ito, isama mo. Ano yan, Father? You fool, I will take your life tonight. Simula natigil yun. Bakit? Wala nang gustong dumampot Ano pakiramdam mo nga naman pag nabasa mo? You fool. Yung bang nagnegosyo ka, di ba? Tapos ang laki ng tubo.
Sabi mo, anong gagawin ko sa pera? Sabi ni Lord, you fool! I take your life tonight. You were created for a purpose. Do not forget that. The second reading yesterday, you are created for myself. Hindi lang basta tayo pinanganak. Pinanganak tayo para sa Diyos. Kaya ibalik mo ang para sa Diyos. Ano man ang iyong problema, bahagi yan. Ano man ang iyong kasayahan, bahagi yan. Ano man ang iyong tagumpay, bahagi yan. Ano man ang iyong kabiguan, bahagi yan. Sapagkat tayo dumating at tayo aalis. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Pero hari nawa, nakapag-iwan tayo na magandang ala-ala. Tama po ba? Anong oras na? Ay, tama na, no? Ha? Uy, may kasunod pa ako. Ano pa? Huwag niyo akong gawing libangan. Dati doon sa isang parokya, ako magmimisa ng 5:30, 6:15, 7:15 sa umaga. Tapos, lahat na nagsimba ng 5:30, 6:15, sila na naman. Hindi mo maulit ang homily kasi sabi ko, kanina pa kayo dyan ha? Ba't di kayo nauwi? Sabi, wala pa pong gagawin sa bahay. Ano ka? Libangan ako? Hindi ba hirap? Sa sinihan, bawat pasok, may bayad. Dito, 3 pasok kayo, walang hulog. Di ba, no? Yung iba, magsigas dahil magmimisa ko ng 4:30 kahapon. Yung iba, nagsimba na ng 3:00. Para may upuan na. Diba, no? Meron tayong mga ganun eh. Para sigurado makaupo, magsisimba doon sa ano. Pero hindi na naghulog doon sa pangalawa kasi nakahulog na ito. Ay, kita ni Lord yun. Maiksi lang ang buhay. Ha? Bawasan ang pagiging magagalitin. Ano po? Ha? Ano sabi ko pag mayroong nang-aapi? Pag mayroong nang-aaway sa inyo, mayroong nanggigipit, mayroong nagdudulot ng problema na walang tigil, na kayo hirap na, nagpupumigil kayo. Hari nawa, kaya kong paglabanan, Father, ayaw kong magkasala. Pues, ganito yan. Kung meron nang-aaway sa iyo, nang-aapi, matuto kayong tumingin ng mata sa mata. Tingnan yung mata sa mata. Yung tingin maayos, ha? At dakdak siya ng dakdak, ngitian ninyo. Nang merong pagmamahal, merong paggalang, at hingang malalim. At sabihin mo sa kanya, sa katahimikan ng iyong puso, mamamatay ka rin. Bakit ba kayo nagpupuyat? Bakit ba kayo hindi makakain? Ha? Kaya ako na-stroke ko, kaya iisip eh. Na wala naman ako magagawa, di ba ba? No? Tawanan mo ang iyong problema, sabi nga, di ba ba? No? Maiksi lang ang buhay. Is this worth? Is the trouble worth? Smile. Di ba? Puti na naman, okay lang yan. May wrinkle na naman, okay lang yan. Natural. 80 ka na, talagang kukulungan na yan. Tanggapin mo, di ba ba? Life is only 70, 80 for those are strong. Di ba ba, no? Life is only 70, 80 for those are strong. Kanina, nagmimisa ka na, may mga pumapasok pa eh, di ba ba, no? Tapos titingin ng ganyan sa iyo. Paupuin mo ako, paupuin mo ako. Ang hirap ng gano'n, late ka, tapos ikaw,
Di ba, ano? At yung iba naman sa inyo, alam lang may uupo, ayaw niyong alisin ang bag ninyo. Parang may hulog din yung bag, di ba? Wala na. Sa Greenbelt, merong ganun. Nag-homily ako. Ayaw pa naman popuin. Alam namang itigil ko yung homily. Opo ba kayo? Pagkatapos ng misa, pinuntahan ako sa kumbento, sa sacristy. Father, I'm so sorry. Hindi ako naimik. I know I disturb you. O nga po, nanay. Kasi naman, Father, matanda na ako. Mabagal na ako maglakad. Gusto ko sa harap na kaupo para kitang-kita kayo. Dinig na dinig kayo. Wala lang maupuan. Kasi nga late na kayo. Pero Father, matanda na ako. Ang dami ng masakit sa katawan ko. Ang dami ko nang iniinom. Ang hirap na ng buhay. Hindi siya nakinig ng homily. Sabi ko, ilang taon na ba kayo, nanay? 85 na ako, Father. Alam nyo, nanay, 85 na pala kayo eh. Ang dami nyo reklamo. Dapat nga patay na kayo eh. Akala ko, atakihin yung matanda. Ang lakas ng tawa. Aba, madala ko na makita sa mga misa ko doon. Akala ko namatay. After 5 years, naglalakad ako sa landmark. Galing ako sa SM. May sumisigaw, Father! Father! Diyos, nakakahiyang man naglalakad ng ganyan, may sumisigaw. Lord, patawarin mo. Tapos may humahabol na caregiver, Father, tawag kayo na yung gano'n, ganyan. Sabi, sino yun? Pagtingin ko, siya. Naka-wheelchair. Hindi ko napigil ang sarili ko. Sabi ko, buhay pa kayo? Tawa na naman siya. Nakakatuwa ka, Father. Father, pag namatay ako, apisahan mo ako, Baka nasa pilgrimage ka. Sabi ko sa kanya, schedule natin. Sabi ko, bakit niyo ba ako pinatawag? Lakas-lakas ng boses niyo, nakakaya sa mga tao. Ay, kasi Father, meron akong gift certificate para sa iyo. Wow. Mercury drug. Yun na lang ang sa atin, hindi po ba? Stop worrying. Ano sabi ni Padre Pio? Pray and don't worry. Diba? Be happy. There are different moments of Advent. It takes time. That's why you have to hope. You have to embrace the mystery. You must always have faith and always look forward for every Advent as a becoming. Amen? Amen. Bow your heads and pray. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa pagtawag mo sa amin. Salamat po sa biyaya ng iyong mga salita. Naway narinig namin ang dapat naming marinig. Nakita namin ang dapat naming makita upang magawa namin ang dapat naming gawin. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanilang naririto. Kilala mo sila, Panginoon. Hipuin mo sila. Alam mo ang kailang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay.
Alam mo rin ang mga kanya-kanya nilang mga pangarap. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Unang-una po, Panginoon, nawa po'y palagi mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man ditong may karamdaman, nawa po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lunasan mo sila, Panginoon. Pagkalaban mo sila ng kagalingan. Panginoon, kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila. Alisin mo po ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko na rin ang kailang mga pamilya saan man naroroon. Nawa po ang kailang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa po sa Paskong darating ay Paskong punong-puno ng pagpapala. May kanya-kanya po sila mga panalangin, kayo na po magkaloob. Kung ano man po makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana na kanilang mga buhay, kayo na po magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Pasalamatan po natin ang nag-sponsor ng recollection na ito. Maraming salamat po sa Holy Family Chapel. Salamat.